Hello and good day sa inyong lahat. Andito tayo sa ating panibagong video tutorial. Andito tayo sa HP Smart Tank 519 paper jump. So ating i-try. I-power up muna natin kung talagang paper jump ba, kasi yun ang raise up ng customer. Paper jump daw. So double check natin. At ayun na nga, naka-power on na siya. So test print muna tayo para ma-confirm natin to kung paper jump ba talaga to. So hold ang power button ng ilang segundo for 5 seconds, pressing isa, color copy, and then release tong power button. So ayan, mag-generate yan ng test print. Hintayin lang natin matapos, and then diagnose natin kung talagang paper jump ba, or kung walang paper jump, general cleaning na lang natin or general check up. I-check ang mga posibleng sira or posibleng ma-encounter nila, i-eliminate natin. Okay? Kasi mukhang natambak tong printer na to. Kanina maraming alikabok. Nilinisan ko na yan. Brush ng paint brush para matanggal tong mga alikabok dito. Maraming alikabok kasi ito eh. Baga nakatambak to sa ano. Ito ya. Ayun na nga. So confirm paper jump. So maring merong nakabara doon sa loob sa kanyang sitwasyon na yan. Maliit lang pero malaking abala. So without further ado, let's dig in. Since na-confirm na natin yung error 4 paper jump, power off na lang natin. Diretsahan dito, birahin, bunutin, then i-unscrew. Umpisahan ng mag-unscrew. So pag unscrew, 4 na screw. Same thing procedure lang. Kaya lang. Sa lahat ng mga HP na Tank series, Smart Tank series, 4 na screw lang yan pag dating sa top cover. Torque screwdriver ang gamit natin, size T10. So ngayon, tinatanggal yung isa, iangat lang natin. So unahin nyo to dito banda, then dito, and then i-release dun sa kabila, and then pinpoint nyo tong flex cable. Dalawa lang yan kasi 500 kasi itabi lang yung top cover, and then umpisa na tayong mag-imbestiga. Okay? So alikabok. Since ang papel dyan is dyan lang talaga, itanggalin na natin itong latch, blue latch, and then mga peripherals, hugutin nyo na. Huwag nyo nang iwanan pa ng kahit ano. So main board, and then yung screws tanggalin. Tapos nyan, dahan-dahan lang itaas dahil mayroong mga nakakabit pa dito banda. Yan. Okay. Since na-remove natin yung board, ito na ang next. Unahin itong sa motor or dynamo. Tanggalin yung pagkakahook. Yan. Kasi ang susunod natin gagawin is itong PCE carriage assembly. Itong tinatanggal ko ngayon. Tawag dito PCE carriage assembly. Okay, 3 screw lang yan. Tapos iangat nyo din ito, and then i-check kung ano ang nakabara. So ayan, merong nakabara na pera barya. So merong barya at meron pang loko talaga to ito, tempered glass at 10 piso. Yan, meron na tayong pera at saka tempered glass. Pero tempered glass na batak pa. Tabi, and then ilinisan natin. Okay. Pagkatapos malinisan, muna kasi linisan itong rubber. Ubos lang ito. So nalinis na natin partially. Balik ulit, tinanggal lang natin yung nakabara doon sa ilalim sa passageway mismo ng papel. Passageway, daanan ng papel kumbaga. Then
ito lang ang tatandaan nyo. Paano nyo tinanggal, yun din pagbalik. 3 screw lang. Hindi naman to pwede magkabalikaran eh, kasi yung screw is may pang bakal at saka meron pang plastic. Okay, matatandaan nyo lang naman yan eh. Madali lang yan. So ito, unahin ito kasi mahirap to ilagay. Dahan-dahan lang. Dahan-dahanin nyo lang pag ganyan. Okay. Then tapayan nyo siyang nakaganyan. Ano lang yan, i-screw muna kasi easy access naman yan yung isa. And then okay, 2 screw, and then yung mga peripherals, balik, and then balik, tapos yung sensor. Okay, madali lang to. Yan, so open, sarado. Yung position natin dito banda, then sarado. So ayan, natapos na nating isarado. Ilagay na natin itong isa. So ngayon, since ayos na natin yung tinanggal natin nung una, next gagawin is itong top cover. Ano natin ilagay? Diba? Top cover. Then itong panel. Tapos ito rin ng matas. At sarado. And here we go. Moment of truth, power on. Ayan, antayin natin mag power up. So ayan, nakikita nyo nasa taas yung 2 5 piso coin, yung 10 at saka yung tempered glass. Yan po ang dahilan bakit nag paper jam. So natanggalan natin, and then sa ngayon ay na power up na. Ang gagawin ko ngayon is mag test print self-test. Kumbaga, check natin. Ito, yung ginagawa ko is para ma-determine natin yung printer ay makakapag-print. As the same time, ang print quality niya, makikita natin kung gaano ba kaganda. Okay. So, umpisa na natin. So, hold power button. Hold, press lang to ng isang beses. So, isang beses lang. Tansyain natin ilang segundo, hold ng ilang segundo to. Pindutin ng isa, ayan, tapos i-release. Yan. So, yung ginagawa ko is yan po ang tinatawag nilang service page na ipiprint niya. Okay. So, nagmamanual lang tayo dahil pwede naman ito i-manual. Ginawa ko lang yan para downtime na kasi pag mag-ano pa tayo dito sa computer, magsisend pa tayo ng data. So ngayon ang ginawa ko lang is para all in na makita natin yung print quality at the same time makakapag-print nito. Alright, antayin lang natin na matapos. So ayun, muntikan pang hindi mahila yung papel. Yun, nakuha pa niya. So medyo ano dun sa paghila niya, pero okay naman yun dahil pangit yung papel na nilagay natin. So ngayon, so yun ang sinasabi ko, makikita talaga natin yung ano niya, yan, quality at at the same time makapag-print. And then yan, makikita nyo pangit ang kanyang print. So since na-eliminate na natin yung problema, hanggang dito na lang ako dahil ang pagpag-cleaning is another video na po yan. Marami akong video ng ganyan, paano mag-cleaning. So ngayon, dito lang ako magtatapos sa episode nito. This is Faber Tips. Magpapaalam na sa inyo. Kung nakakatulong sa video nito,
why not to subscribe? Thank you so much. Bye-bye.